Hi. Okay ba ang boses niya? Rinig po. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Siguro po, marami na tayong napakinggan, natutunan, pero sabi nga, mga isang oras pa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain na kung saan, ito yung ikalawang parte. Kasi po kanina, nagkaroon tayo ng panalangin. Ang panalangin ay isang pamamaraan na kung saan tayo po ang nakikipag-usap sa Diyos. Halimbawa, gusto natin gumaling, dinadaan natin yun sa panalangin para makarating sa Kanya. Ito naman, ikalawang bahagi, ito yung tinatawag na Ebanghelyo. Siya naman yung nagsasalita, tayo naman yung tagapakinig. Ngayon, ang tao po kasi may obligasyon sa Diyos. Walang iba sumunod sa Kanyang kalooban. Sabi sa ama namin, sabi sa ama namin, mangyari nawa ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Sabi, mangyari ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Doon ba sa langit may reklamador? Di ba wala? Lahat ng anghel doon tapat sa Diyos. Dito sa lupa, marami pong pasaway. Hindi nakikinig kasi ang iba hindi alam yung tungkulin ng tao sa Diyos. Na walang iba, ang tinitingnan lang natin, pansariling kalooban. Kung kailan gustong magsimba, saka lang, ay, wala kang oras, sa totoo lang. Lahat tayo walang laping oras. Lahat tayo may 24 hours. Hindi lang namamanage ng maayos. Kaya, yung gagawin sana linggo, araw ng pagsamba, nakakahati yung ibang gawain. Kasi, hindi na-organize yung programa. Kaya, kung gusto mong magsimba, paglaanan mo, Biyernes na lang, maglaba ka na. Para Sabado, makapatuyo ka na, Linggo, nandito ka. Diba? Ngayon, kung isasabay mo, nagiging, sabi nga niyang, mapangalon niya. Dapat yung atensyon natin kay Lord, yung Linggo, pero nandun sa labahan. Nandun sa mga gawain bahay. Kaya hindi po siya na-organize. Ngayon po, meron tayo dito mga sitas. Sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Huwag ninyong isipin na yung mga nagsasalita dito sa unahan, yun na yung Diyos. Kundi, binabasa lang namin yung salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig at isinishare, ipinapaliwanag, binibigyan ng buhay. Kasi po, kung wala tayong subaybay ng Espiritu Santo, kahit anong basa natin sa banal na kasulatan, wala po tayong maiintindihan. Dahil Espiritu Santo po ang nagtuturo upang sa ganon, ang Ebanghelyo ay maunawaan natin, may apply natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung kumukuha tayo ng lakas sa pagkain material, sabi nga, hindi lamang sa tinapay. Ano yung tinapay na yun? Pinakain natin, nagbibigay ng kalakasan ng ating katawan para magkaroon ng resistensya, para meron tayong pangtrabaho. Yung lakas natin kinukuha yan sa pagkain. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kahit malakas ang ating katawan, kung wala sa kondisyon ng ating utak, ang ating isip, ang ating sariling pagkatao, problematic at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan, magiging useless lang. Ngayon, nandyan yan sa unang sitas. Ngayon, basahin natin.
Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 5. Sabi ganito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ngayon, sasabihin, kung karunungan ng sanlibutan, ito'y panglito sa kaisipan ng tao. Pero kung titingnan po natin, ang sinasabi dito ng ating dakilang Panginoon ay kalinhaga. Ginagamit niya yung karunungan nang sa ganon, yung mga marurunong ng mga panahon na kasama ng ating dakilang Panginoon ay maging mangmang na hindi nila maunawaan yung sinasabi ng ating dakilang Panginoon. At yung mga mangmang naman ay binibigyan niya ng tulong para maunawaan ang kanyang mga ibinabahagi. Ngayon, bakit inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon ang kanyang sarili sa tunay na puno ng ubas? Kasi, ang ubas po kasi, pwede mo siyang, halimbawa, putulin mo siya, dudugtungan man ng ibang puno. Pwede mo siyang imarkot, pwede mo siyang, iba-iba kasi mga pamamara para yung pananim, mabago yung bunga. Pero sabi dito, tunay na puno ng ubas. Ibig sabihin, ano yung puno? Anong naririyan? Nandidiyan yung ugat. Yung ugat, sumisipsip ng mga sustansya sa ilalim ng lupa para ma-supply doon sa mga sanga para ang dahon palaging sariwa at higit sa lahat magkaroon ng resulta. Bunga. Kasi kung tayo nga naman magpatanim, hindi ba sabi ko, ang ating ama ang magsasaka, talagay natin yung ating dakilang Panginoong Diyos ang magsasaka. Wala siyang nakikitang bunga, anong gagawin niya dun sa puno? Nagtanim ka pa kung wala ka naman pakikinabangin, hindi mo maralalasahan ang bunga. Kaya, sabi dito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Dalawang klase po ang ginagawa ng Ama doon sa mga taong nakarugtong doon sa puno ng ubas. Ang mga sanga, tayo po yun. Ngayon, tayo po ang gumagawa. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nakarugtong na tayo sa ating dakilang Panginoon. At nagkakabunga tayo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Halimbawa, dahil sa pangaral ng ating dakilang Panginoon, halimbawa tungkol doon sa paglilimos na lang. Ngayon, nakita mo ang iyong kapwa, nahabag ka, at binigyan mo ng limos dahil sa awa, ibig sabihin, nagkaroon ka ng bunga. Na kung saan, yung araw na natutunan natin, yung nasipsip ng sanga doon sa puno, na isa sa buhay na natin, marunong na tayong mahabag sa ating kapwa. Pero ang iba, minsan naghahatol. Kasi kung halimbawa, kung yung namamalimos, kilala mo kung saan nauwi, tapos pag-uwi sa kanilang tahanan, ay maraming bitbit. Tapos ikaw, pumunta ka ng sentro, bumili ka lang naman ng tip mo, kasi kailangan mo sa pagnganga, tapos siya, mas marami to yung bitbit sa'yo. Doon tayo nagkakamali, inahatulan natin siya. Nagpagod din siya, kaya siya naglimos. Ngayon, wala tayong pakialam kasi kung ang paglilimos, kapag hawak mo pa ang panglimos, nasa pag-aari mo pa yan, sa'yo pang pagpapasya. Kapag binitawan mo na yan, binigay mo na doon sa nililimusan mo, wala ka nang pakialam kung anong gawin niya doon. Kasi, iniingatan natin ang ating sarili na hindi tayo makapanghusga.
O, sinampol ko yung paglilimos. Ngayon, kapag hindi nagbubunga, halimbawa, nakarinig na tayo ng salita ng Diyos, palagi tayong nagsisimba. Paglabas natin, takuwi sa tahanan, kaaway mo pa rin yung asawa mo, yung kaalit mo, ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Anong sabi? Inaalis niya. Anong nangyayari doon sa mga tao na, sabi nga, palagi naman nasa simbahan, pero hindi nagbabago ng attitude o ugali. Naalis po yan ng ating dakilang Panginoon. Pero, sabi nito, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Hindi ba sa sanga? Kapag nakikita mo na may, halimbawa, dalawang sanga pa ganon, yung isa natutuyo na yung isa, pinupruning ba? Di ba tinatanggal yun? Para yung sustansya galing doon sa ugat, papunta din lang doon sa isa na nagkakabunga. Kaya tatanungin natin ang ating sarili, bakit yung iba na sobrang pagod na, wala pa rin nangyayari? Bakit yung pinagpapala na, mas lalo pang pinagpapala? Dahil po sa koneksyon. Kung hindi nakakunik ang sanga doon sa puno ng ubas sa makatuwid, tayong mga tao, walang koneksyon kay Jesus Christ, useless po ang ating pamumuhay. Sampol na lang sa pagtatrabaho. Magtrabaho ka ng 3 araw, tapos yun lang sinahod mo, yun ang gugulin mo sa loob ng 1 linggo. Ang tanong, nagkulang ba? Magtrabaho ka ng 1 linggo, malaki nga ang sinahod mo, sumabra ba? May lumamis ba? Hindi ba wala? Ibig sabihin, pantay si Lord magbigay ng biyaya. Pero, yung masikap, yung mas pinagpapala, ay lalo kang mas pinagpapala. Dahil nga, pinupruning niya, tinatanggal niya yung mga istorbo sa ating buhay. Sa totoo lang po, sabi nga, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Totoo po, ang barkada, nandyan lang yan dahil may pinakikinabangan. Pero sa oras na may karamdaman, kahit isa dyan tawagan mo, walang magre-response. Kanino ka lalapit? Sa iyong mahal sa buhay. Kadugo. Sabi nga doon ng isang doktor na pakinggan ko kanina, ang tawag daw sa may karamdaman, pasaway. Totoo naman. Kaya ka nagpasaway, nagkaroon ka ng karamdaman. Nung nagkaroon ka na ng karamdaman, pasaway pa rin. Dahil pangkain na lang, ibibili pa ng gamot. Dito ka? Kaya nasisira po ngayon ang programa sa pagbabagkit sa pamilya. Napupunta sa gamot yung dapat sana ilalagay na sa tiyan para mabusog ang ating pamilya. Ngayon, sabi dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Paano po tayo malilinisan ng salitang sinalita ng ating dakilang Panginoon? Sa pamamagitan po ng pagpapakilala niya ng lubusan sa atin. Sabi nga, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran ay pawang idaragdag sa iyo. Pag nasumpungan natin sa ating sarili ang kanyang kaharian, paano siya maghahari sa ating puso? Unang-una, isurrender natin ang ating sarili. Halimbawa, umiral pa rin yung ego. Hindi pa ibinababa ang sarili, ayaw isuko ang sarili, ayaw humingi ng tawad sa Diyos. Magkakapuwang ba para maghari sa ating puso? Siyempre hindi. Ang mangyayari niyan, magkakalaban niya sa loob. Paano mo siya pauupuin dyan para maghari sa ating kaloob-looban kung ang naghahari pa rin sa sarili nating pride o ego.
Kasi dyan po tayo magaling, yung pride. Dapat nga, ipakain na yan sa aso, yung pride na yun. Pag nasumpungan natin ang kaharian at katwiran, gumagawa nga tayo ng matuwid. Lahat ng mga kahilingan natin, yung aburido natin kapitbahay na mura ng mura sa atin, sinisiraan tayo, ipanalangin natin sila. Mamaya yan, kaibigan mo na yan, baka siya pa magyaya sa iyo sa simbahan. Dahil may pagkakataon din para baguhin sila. Tama yung sinabi kanina, ang kalaban natin, hindi laban sa laman at dugo. Yung kapitbahay natin, pusyusero, yung mga kakilala natin, laging naninira sa ating pagkatao, hindi po natin sila kalaban. Para lang silang, parang chessboard, nandun yung Diablo, sa demonyo, yung demonyo naglalaro doon sa isang mga pawn. Ang Diyos naman, nilalaro niya nung, o ito, naglalaro niya ngayon, yung mga masasamang espiritu at mabubuting espiritu, naglalaban. Gumagamit na yung mga mabubuting espiritu, katulong ng espiritu sa to, para ipangaral ang salita ng Diyos. Ang demonyo naman, tukso naman yung pamamaraan niya. Di ba ga? Kaya nga, kung titingnan po natin, dapat maunawaan natin na ang ating kapwa, ibigin po natin sila, hindi po natin sila kalaban. Hindi natin sila. Idalangin natin sila kung inuusig tayo nila. Sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Totoo po. Ngayon, kung aralin natin ang isang puno na pinutol, ang sanga, pwede pa ba siya magbunga? Wala na. Dahil putol na yung connection niya doon sa puno. Paano pa yung sustansya na nasisipsip ng ugat at aakyat yun sa sanga, putol na nga, disconnected na. Ganon din tayo kay Lord. Ang ating dakilang Panginoon, ang tinatawag na puno. Kung tayo po hiwalay sa Kanya, kahit anong pagpapagod natin, kahit anong pagsasakripisyo natin, kahit anong mga gawang mabuti na ginagawa natin sa ating kapwa, useless po lahat yan. Bakit? Mas maigi yung kasama natin si Lord. Bakit? Dahil ang nagpasakop kay Lord, isinusurrender ang kanyang sarili. Yan iba nga niyan, nagpapabautismo ka. Ngayon, kapag tayo po ay sinurrender na natin ang ating sarili kay Lord, bibigyan niya tayo ng gabay sa makatuwid ang Espiritu Santo. Palatandaan niyo na mag-aari tayo ni Lord. At ang ating mga pangalan naman ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, kung baga sa trabaho, hindi yung nagtrabaho ka na hindi ka naka-time in. Ang nangyayari niyan, kahit magdamo ka ng magdamo dyan, kung hindi ka naka-time in, wala kang sahod. Kaya, dapat nakakunik ka doon sa agency, doon sa pinagtatrabahuan mo. Ganon din kay Lord. Kinakailangan connected tayo sa Kanya. Nang sa ganun, lahat ng ginagawa natin kabutihan at sakripisyo dito sa ibabaw ng sanglibutan, kapag dumating ang araw ng paghuhukom, nandun yung reward, ibibigay sa bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, kapag ang pangalan natin nakarecord sa aklat ng buhay, recorded lahat ng ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Kaya may maaasahan tayong reward. Ganun po yun. Sabi dito, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Kaya po kung titingnan po natin dito, yung pananatili, minsan po kasi ang tao, pasaway talaga. Nandiyan na, active ka na sa pagsamba, tapos nasutsutan ka lang, nadala ka lang ng tukso, minsan nawawala na sa pagsamba. Minsan hindi na nadudugtungan yung pagsamba. Sayang yung inumpisa natin.
Pero, sabi nga, para-paraan. Pwede pang i-reconcile ulit yan. Yung tinatawag na balik loob. Idudugtungan muli natin kung saan tayo naputol yung ating paninilbihan sa Kanya. Ang mahalaga, hindi tayo nakalimot sa Kanya. Pwedeng absent tayo dito sa attendance recess, pero pagdating naman sa kapitbahay, maayos yung kapitungo natin sa Kanya. Okay yun. Kasi ang importante po doon, gumagawa ka ng kabutihan sa iba pa. Pero na-disconnect lang dahil hindi ka na nakikinig ng ibang bangko. Na iyon ang nagpapalinis ng ating kalooban. Lalong-lalo na minsan umaabot tayo sa mga problema na sabi-sabi ko, inaabutan ng alipangot o iksik ng pag-isip o kaya sama ng loob sa kapwa, hindi masusolusyonan dahil walang salita ng Diyos na iyon ang magtutulong sa atin upang sa ganun hindi natin magawa yung mga bagay na hindi dapat ginagawa ng lingkod ng Diyos. Ganun po yun. Sabi uli ng ating dakilang Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang magbubungan ng marami. Ibig sabihin, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Vice versa. Halimbawa, tapat tayo sa Diyos. Dapat, tapat din ang Diyos sa atin. Alam natin, kilala natin si Kristo, yung aral niya. Alam natin yung aral niya. Ina-apply natin dapat sa ating sarili. Alam natin may Espiritu Santo. Nararamdaman natin sa ating sarili ang presensya ng Espiritu Santo. Vice versa. Kasi po, katunayan yan ng pagiging isang lingkod na katulad ng sangan na nakakunik doon sa puno. Kasi kung halimbawa, alam natin may Espiritu Santo, pero hindi natin nararamdaman ang Espiritu Santo sa ating mga puso, ano gumagandang saysay ng buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan? Wala na. Kaya siguro inalisa dahil gumawa tayo bumalik na naman tayo doon sa dati nating ginagawa na kasamaan na hindi naman makakabuti sa atin. Sabi nito, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang magbubunga ng marami. Pwede parang kadamihin kung halimbawa, dahil sa yung sakripisyo, kunti lang yung naging bunga, kunti lang yung nagawa nating kabutihan, pwede pa pala i-multiply. Pwede pang paramihin yung ginagawa nating kabutihan. Once na nakakonect kayo sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ngayon po, balikan natin, sino po dito yung baguhan? Ngayon lang nakarating dito. First timer. Ngayon po, di ba ang layunin natin, tumakot tayo dito para magpatulong, para gumaling ang karamdaman. Sabi ni Brad, pasaway daw yung may sakit. Ito naman talaga. Pero ito po ang katunayan. Lahat tayo may pangangailangan. Ang pangangailangan natin, depende po sa sitwasyon na kung ano yung mayroong ngayon. Halimbawa, ngayon lang natin narinig ang salita ng Diyos. Pagkatapos, nagkataon bang mayroong karamdaman ng ating kapwa o ating kapatid. Sa totoo lang po, sabi sa Hebreo, minamahal ng kanyang ama ang kanyang itinuturing na anak. Ganon din ang Diyos. Lahat ng iniibig niya na itinuturing niyang kanyang anak ay pinapalo niya. Gaya naman ng pagpalo ng ama sa kanyang anak. Ibig sabihin, ang karamdaman pala ay isang pamamaraan ng pagtutuwid ng ating mga buhay. Bakit po? Kasi siguro, dati noon, sinasabihan na tayo ng bawal, kain pa rin ang kain. Alam na natin hindi pwedeng gawin, ginagawa pa natin. Pagod na, naligo ka. May dalaw, ligo ka rin ng ligo dahil gusto palaging malinis, lalo sa mga babae.
Sino ngayon ang nagkakasakit? Hindi naman yung iba. Hindi nyo alam yung pagkakasakit ng migraine? Dahil lang yun sa sobrang paglilinis ng babae. Migraine yung sumasakit dito papunta sa harap, magkasalubong, na parang nabiyak ang ulo. Pagkatapos yung tumor sa matres. Kasi hindi makalabas yung dugo dahil nga, binabasa natin yung nagtatrabaho para ilabas yung dugo. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng karamdaman. Hindi ba pasaway din talaga? Ngayon, andito na tayo. Isuko lang natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad dahil hindi natin nasunod ang kanyang kalooban. At pakiramdaman natin siya na pumasok sa ating puso. Sabi nga, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa'yo. Ibig sabihin, yung kahilingan natin gumaling sa mga karamdaman na yan, problema man yan, suliranin o kung ano-ano pa man na dumarating sa ating buhay, bonus na lang po yan once na isinurrender natin ang ating sarili kay Lord. Ibig sabihin, yung pinunta natin dito, sa totoo lang po, wala ditong doktor, walang albularyo, walang nagdikero. Gumagaling ang lahat ng dumadako dito sa ating pananampalataya nakadepende. Kung malakas ang ating pananampalataya, gagaling po ang ating karamdaman dahil isa lang po ang dakilang manggagamot. Walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kami dito, mga instrumento lang na paraanan para ang biyaya ng Diyos makarating doon sa taong may karamdaman. Ganun po yun. Ang salita ng Diyos ay isang parte para lumakas ang ating kalooban na magkaroon tayo ng pag-asa na kung maaari, kahit mahina na tayo, hapon na tayo, baka ito'y pagdadaanan ko lang, makalawa, magaling na uli ako. Hindi ba nagkaroon tayo ng pag-asa? Chance na magpatuloy uli ng buhay. Pero sabi ng ating dakilang Panginoon sa pinapagaling niya, magaling ka na, huwag ka na muling magkasala. Ibig sabihin, huwag na natin balikan yung nakasira kung paano tayo nagkaroon ng karamdaman. Halimbawa, naabuso natin sa kakapuyat, naabuso natin sa kakainom ng alak, o sa kakasigarilyo, o sa kung ano-ano pa man ang bagay na kaiisip ng mga hindi naman dapat iniisip. Kung doon na lang nakatulat ang lahat ng bagay, mangyayari talaga, magkakasakit po tayo. Dahil ang ating katawan ay mahina, nakadesign po yan na very weak. Hindi mo lang pakainin yan, may ulcer na yan. Hindi mo lang painumin, natutuwa na yan. Kaya po, kung titingnan natin, mahalaga po tayo sa harapan ng Diyos at napapanahon na dito sa oras na ito, kinakailangan natin makinig at makiisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro po, hanggang dito na lang pagkakabagi natin. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating karaingan, kahilingan, problema man, karamdaman, o ano man na nandiyan sa ating sarili. Ilapit po natin yan sa Diyos, surrender natin sa Kanya, at hilingin natin na tayo patawarin at ipagkaloob ang lahat ng solusyon sa ating mga Panginoon. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.